no? So dito sa atin no, may mga tao talaga no na hindi talaga alam no kung ano yung kautusan ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon doon sa sulat niya doon sa 10 utos na binigay niya kay Moises no, sabi niya no na huwag niyo gagamitin ang pangalan ko sa mga walang kabuluhan, no? Pero tingnan mo, 'di ba ngayon? May mga musika no na ginagamit nila ang pangalan sa Panginoon pero para sa mga sarili nilang interest, or ginagamit nila ito sa mga walang kabuluhan, no? Yung iba no para mga insulto, ginawa nilang rap at walang mga kabuluhan. No, yung iba naman kabastusan, ginamit ang pangalan ng Panginoon. Yung sabi nila no, Lord patawad, no. Tingnan mo yung lyrics noon kung gaano kasama yun. Demonic yung lyrics na yun. Kahit pa sinasabi nila ginagamit nila pangalan ng Panginoon, pero demonic po yun. No, ito yung mga tao no, na gumagawa ng kabastusan sa harapan ng Panginoon. Mga taong kontrolado at kinukontrol at dinadala ni Satanas. Marami ring mga tao no, na mga hypocrites na mga entertainers no, na ginagamit din ang pangalan ng Panginoon at binabastos ang templo ng Panginoon at binabastos din ang mga binabastos din yung mga tao no na Kristiyano, lalo na yung mga church leader, no. Kung binabastos nila ito, mas binabastos din nila yung templo ng Panginoon kasi minsan ginagawa nila doon ng mga pelikula, mga movies o opera sa loob ng mga templo. Hindi ko alam kung bakit inuunuran ito no or pinapayagan ito ng mga church leader, no, dahil nga no sa pira siguro, no, dahil nga sa pira, grabe talaga yung influensya ng pira, no. Kahit no papasukin na to na Satanas na ganito ganyan pasangalan sa pira no, pinapayagan ito ng mga church leader kasi nakatanggap sila ng pira, bibali na no na bastusin nila or bastusin nila yung templo ng Panginoon, no, na doon nagagaling ang mga tao para sambahin ng Panginoon, pero pinapayagan ito ng mga church leader. Ito, tingnan mo kung gaano kahangal at kamangmang ang mga tao no na hindi nila alam ang ginagawa nila. Dahil nga sa ngalan sa pira no, lahat gagawin nila, no, lahat gagawin nila, kahit pa yung mga tao na naglilingkod sa Panginoon kaya nilang bayaran para lamang tuloy-tuloy yung mga magagawa nila no kung gusto nilang gawin. Yung mga tao no hindi na talaga nagrespeto sa Panginoon. Marami na talagang gumagawa na ngayon kung ano laganap, kaya hindi natin mabiblame. Wala tayong mabiblame kung bakit maraming mga katalagman or mga dumarating sa atin no, ng mga bagyo or mga sobrang init or mga ano pa man ng mga kalamidad na dumarating sa atin no, parusa po ito sa atin dahil po tayo ay nagiging mga tangad, no. Minsan ginagamit natin yung pangalan ng Panginoon para lamang sa sarili nating interes. Hindi nila alam kung ano yung utos ng Panginoon na sabi niya no, na huwag niyo gagamitin ang pangalan ko sa walang mga kabuluhan. At ang sabi ng ating Panginoong Kristo no, ang sabi ng ating Panginoon Diyos no, na be holy for I am holy. So dapat magiging banal tayo tulad ng ating Panginoon na banal din. Pero tingnan mo, nagiging banal ba tayo kung ang ginagawa natin ay puro mga kabuluhan, walang mga kabuluhan, no, mga kabastusan, unrespectable no, na mga ginagawa, kabastusan, mga walang pagrespeto sa ating Panginoon. No, instead na tinutuwid tayo ng Panginoon kasi nga ayaw ng Panginoon na tayo po ay bumabagsak po doon sa kaparusahan na inihanda ng Panginoon para kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Ayaw ng Panginoon na mapupunta tayo doon. Kaya tayo po ay tinutuwid at binibigyan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan ang mga tao nagmamahal at sumusunod sa Kanya. Kaya ganito na lamang ang pagmamahal ng ating Panginoon na sa Panginoon na dahil diyan no, pinadala niya kanyang anak no, bugtong anak na si Kristo upang tayo ay iligtas no sa kamay ng kamatayan. At hindi pumunta ang ating Panginoon para tayo parusahan, kundi tayo ay maligtas. Pero tingnan mo yung mga tao, instead no na babalik sa Panginoon, lalos lang umiinit at sumusunod sa mga gawain ni Satanas upang ang mga tao rin ay mapupunta rin sa impyerno, no. Para bang baliwala sa kanila ang ganitong bagay no na kumbaga hindi nila respeto ang Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon dito sa kasulatan no, sa Exodus no, sa 22 verse 28 no, na huwag kayong magsalita na masama laban sa Panginoon. Pero tingnan mo no, yung mga tao every time kasi no na ginagamit niyo ang pangalan sa Panginoon sa mga walang kwentang bagay, mga walang kwentang musika or mga pelikula or sa opera, yung mga ganyan. Yan po yan, isa po yung act of pagsasalita or paggawa ng mga masama laban sa Panginoon. Bakit nyo susubukan ang Panginoon? Mas malakas ba tayo sa Kanya? Sino ba tayo? Mga ano lang tayo, mga kulon. Kumbaga mga kulon lang tayo. Tadyaw, kumbaga ano yun. No, na
pwede tayong sirain, wasakin anytime. Dapat tayo ay susunod sa ating Panginoon, dahil ang gusto ng ating Panginoon ay tayo po ay maligtas at malayo sa kapahamakan, hindi para tayo ay maparusahan. No, sana ituwid natin yung mga ginagawa natin, yung mga kamalian natin. May Diyos pa po tayo. Huwag kayong sumusunod dyan sa mga ginagawa ng Satanas na yan. Ito mga hypocrites talaga ng mga entertainers, ng mga celebrities, mga artista, mga musician. Ito yung mga tao talaga na sumusunod kay Satanas. Instrumento ni Satanas. Ako, pasensya na, no, pero hindi talaga kayo kaaya-aya, no, na lahat ng mga ginagawa nyo is makamundo. Mga bagay na yan is against sa kalooban ng ating Panginoon, nakasulat dito sa kanyang kasulatan, kautusan. Pagdating ng araw, hindi nyo malalaman yan pag hindi nyo itutuwid ng sarili nyo at hindi nyo babasahin ang nakasulat sa Biblia, kundi wala kayong pinapakinggan, kundi yung mga turo o aral ng mga tinuturo sa inyo ng mga pare na hindi naman nagsasabi ng katotohanan. Lahat na sila ay nagsasabi ng mga kasinungalingan. May mga church leader din, no, na alam nila yung mga member nila is pumapasok sa mga kawalang kabuluhan na mga gawa, no, mga entertaining, no, entertain sa mga iba na wala namang kakwenta-kwenta, na alam nila, no, na itong mga bagay na ito ay hindi kinalulugdan ng Panginoon at gumagawa sila ng mga kasamaan, pero hindi pa rin nila sinasabi yung katotohanan para sa mga taong ito dahil nga sa pira na matatanggap nila, at ayaw din nila, no, na mawala ng member. Kaya itong mga leader na ito ay hindi talaga makatakas sa kasalanan. Kaya sabi ng ating Panginoon dito, no, na kung sinasabi ko sa iyo na yung tao na yan mamamatay, kung hindi mo siya sasabihan, ikaw ang sisingilin ko pag siya ay namatay sa kanyang kasalanan. Ikaw ay sisingilin ko sa kanyang dugo. So kung hindi mo sasabihin ito mga leader kayo, no, na katotohanan patungkol nito, kayo po yung sisingilin ng Panginoon pagdating ng araw. Kasi yung tao na yan, dapat pagsabihan mo para kung malaman niyang katotohanan, magbago man siya o hindi, wala ka na doon. No? So ganun ang nangyayari. No? So hanggang dito na lang, maraming salamat. Amen.